Hello Philippines and hello world, Miss Universe 2023 Anomalies. Ito na naman tayo dahil isa pong national director ng Miss Universe Mexico matapos nga niyang i-real talk itong si Anja Crayotatip. Aba, Lupita Jones, pinalitan agad-agad ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Samot-sari na nga ang mga naglalabasang mga at sumisingaw na mga balita patungkol sa anomalya at mga hindi kagandahang ginagawa ng Miss Universe owner na si Miss Anja Crayotatip. Marami na po ang tumayo at talagang nanindigan at nagsalita na rin. Hindi man ito direktang sinasabi kay Anja Crayotatip, pero ang bawat salitang lumalabas sa kanilang mga bibig, yung mga managlalakihang pangalan dito po sa nasasabing very prestigious event ng taon, ang 70 Miss Universe, 72 Miss Universe 2023. So, marami na po ang mga statement na talaga namang pinag-uusapan ngayon patungkol sa issue na ito. Isa sa mga ginigiit na mga Pinoy na hanggat si Miss Anja Crayotatip nga po ang isa sa mga owner ng nasabing prestigious event ay sinusulong na po na first time na hindi magpapadala ng candidates ang Pilipinas dahil maging ang Mexico, ganun din po ang sinabi nila. Sabi diyan, ang Mexico ang host ng country ng 73rd Miss Universe na magaganap sa 2024. Kaya may paalala si Miss Universe 1991 Lupita Jones. So next year, yung 2024 Miss Universe ay gaganapin nga sa bansa ni Miss Lupita Jones, yung Miss Universe 1991. Si Lupita ang first Mexican na nanalong Miss Universe at kinoronahan siyang Miss Universe 1991 Las Vegas, Nevada, USA noong May 17, 1991. So, dahil dito, mula pa noong 1994, si Lupita na ang tinaguriang National Director ng Nuestra Belleza Mexico, ang pageant organization na nagpapadala ng mga kandidata sa Miss Universe, Miss World at Miss International. Pinag-uusapan ang controversial na pahayag ni Lupita para sa kanyang mga kababayan tulad tungkol sa 73rd Miss Universe na gaganapin sa kanilang bansa sa susunod na taon. Sa wikang Mexican, Spanish at sa pamamagitan ng Instagram live broadcast, pinaalalahanan ni Lupita ang mga nagpaplanong mamuhunan sa Miss Universe 2024 na idaraos sa Mexico na mag-ingat dahil alam nilang bankrupt at maraming ang nag-aakusa ng fraud o panloloko laban sa may-ari ng Miss Universe organization. Hindi man nagbanggit ng pangalan si Lupita, pero malinaw na si Anja Crayotatip ang tinutukoy niya. Kaya naman malaki ang posibilidad na ito ang dahilan kaya pinalitan siya bilang isang national director ng Miss Universe Mexico pagkatapos ng kanyang social media broadcast. Tinanggal si Lupita sa kanyang pwesto ni Raul Rocha Cantu, ang franchise owner ng Miss Universe at kaibigan ni Miss Universe organization owner Anja Crayotatip matapos ang Miss Universe 2023 na idinaos sa El Salvador noong November 18, 2023. Bago pa man siya mawala sa posisyon, natunugon na ni Lupita ng mangyayari dahil sa mga chismis na nakarating sa kanya. Kaya sabi niya, Miss Universe has not confirmed anything to me, although everything indicates that what is being said is true. Nagpahiwatig na rin si Lupita na may kinalaman din ang pagkawala niya bilang National Director ng Miss Universe Mexico dahil hindi pagpasok ni Melissa Flores sa top 20 ng 72 Miss Universe. Si Melissa ang opisyal na kandidata ng Mexico. So, ganun po katindi. Kumaga parang pinipersonal talaga nila yung mga nangyayari po dito sa nasabing event. And Melissa Flores and Lupita Jones, ayon kay Lupita, it was very difficult for them to let the latest queen brought by Lupita Jones shine. I asked that the treatment towards my representative be honest. I think my request did not work. Nakuna ng video ang pag-alis ni Lupita mula sa venue ng Coronation Night ng Miss Universe 2023 na karaang i-anunsyo ang top 20 dahil hindi kasama si Melissa.
Gaya ni Miss Universe 1969 Gloria Diaz, prangka si Lupita sa paglalahad ng kanyang saloobin. Noong 2018, inilahad ni Lupita na hindi siya pabor sumali sa nabanggit na patimpalak ang mga transgender woman. As a head of Miss Universe in Mexico, I have to abide by the rules of the organization, but a personal level, I disagree because I don't think we are under equal condition. A woman that was born as one will never be like a transgender woman. Biologically, they are not the same, pahayag pa ni Lupita. Hindi ito nalalayo sa reaksyon ni Miss Gloria tungkol sa issue. E di dapat universe na lang, wag nang miss kasi hindi na miss yun. Di ba dapat may sarili silang contest, may mga Mrs. Universe, may lesbian universe, may transgender universe, sabi ng kauna-unang Pinay Miss Universe sa isang panayam. Totoo naman, di ba? Kasi po itong si Miss Anja Cradiotatip kasi isa transgender woman. Ang isa sa mga panukala niya ay magkaroon daw ng gender equality. So dahil doon, isa sa mga ipinasa niya at talagang isinulong niya dito po sa bagong rules na kahit ano pang forms, ano pang gender mo, kahit transgender woman, kahit nga po kayo ay hindi ganun naman ka-sexy, pwede na rin. Si Cynthia de la Vega ang kapalit ni Lupita bilang National Director ng Miss Universe Mexico na dati ring beauty queen si Cynthia. No wonder why Shugart nag-resign dito po sa nasabing dito po sa pagiging isa sa mga president ng nasabing itong prestigious event po ng buong mundo. Dahil po sa kanyang mga sinabi, hindi man niya tahasang sinabi yung mga anomalya, yung mga fraud, yung mga scams na nangyayari sa loob nito, pero may laman po yung sinabi ni Shugart. Kaya naman ang lahat ng mga Pinoy fans ay nananawagang i-boycott ang Miss Universe 2024. So yun po yung ilan sa mga kaganapan ngayon. Matindi talaga to si Anja Cradiotatip. But anyways, eto nga pumunta naman tayo sa mga reaksyon ninyo patungkol po doon po sa ating pong latest updates. Magbasa tayo ng inyong mga komento. Unahin natin ang komento mula kay Music Scene 28. Basta si Uncle An siya, madam. Sabi ni Shamsi Supsup sa interview ni Tito Boy Abunda. Makikipag-meeting siya sa Miss Universe Organization. Baka next year, di daw tayo magpapadala ng candidate habang si Uncle An ang may-ari kasi sayang lang ang candidate natin. True naman kasi marami na pong nagpapatunay na talagang meron po talagang anomalya at meron pong graft and corruption na nagaganap dito po sa sinasabing Miss Universe. Biruin po ninyo, hindi lang po million kundi billions po ang kinikita nito pong nasabing prestigious event na ito. Sabi ni Love the Day, the damage was done and it was only a testament that they ruined the Miss Universe. Now, cooking show big time. Explanations make them feel more guilty, not in a piece of statement will change that in prestigious pageant in history. Totoo naman yan. Nung nag-explain sila, nung sinabi nila yung kanilang explanation, ipinaabot pa nila ng 5 araw bago sila mag-explain. Kailangan munang mag-react ang Pilipinas ng todo at mag-trending ang paulit-ulit na sinasabing pagbo-boycott sa kanila bago nila naisipang mag-explain po sa public. Sabi ni Siroski Lever Todazo, MMD has no dignity, shame to all Filipino. Ginawa na tayong katawa-tawa, mababa tingin sa atin. Tapos ayan siya, sayang ang pera ko sa pagboto sa kanya. Wag na tayong bumoto ulit, sayang pera sa atin. Ayan. Kaya nga po 'di ba sa Facebook page or isang Facebook page na sinasabi na pwede nyo pong i-refund. Tinuro ko na rin po sa inyo kung paano. Panoorin nyo po yung mga latest videos natin kung paano nyo po i-refund yung inyong boto. Pero parang ilang araw na rin kasi, kaya parang di lang natin alam kung pwede pang hanggang ngayon. Sabi ni Jerome Preylan, mix up. If you put the wrong image to a name, what's shown is the right picture and names. It's an intentional swap the two candidates. They pulled the millions of people in this statement. True. Diba? Kumbaga parang kailangan presence of mind po sila dahil hindi po lokohan at hindi lang putyo-putyo lang tong na to, ito pong prestigious event na ito. Kaya naman talagang hindi katanggap-tanggap na sasabihin nila na nag-mix up lang daw yung mga photos. Mix up,
Pero pangalan ni Miss D yung nakalagay dun sa top 5. Ano yun? Para nila i-explain yun. Sabi ni Princess J, dahilan na lang nila yan dahil pinag-iititan na sila at ngayon pa lang sila nag-sorry na 5 days na. Ngayon pa, hay naku, kabobohan na yan kung maniniwala kayo. Ay true naman, ito yung sinasabi ko, 5 araw pinaabot po nila bago po sila mag-explain sa publiko na karapatan ng public na malaman yan, ano. And another comments, Miss Andronico Tubehar Jr., if they made mistake after that night, they can correct but they can keep quiet about it because they knew the truth what this transgender owner done to Miss Philippines. True. No? Kaya alam niyo po, siya na po ata yung pinaka most hated person dito sa Pilipinas. Kaya nga sabi ng ilan, gawin daw persona non grata ng Pilipinas yan eh. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!